Glory to God. Glory to Christ Jesus. My dear sisters and brothers in Christ, our reading is taken from the book of Psalm, chapter 72, verse 19. Ito po yung ating theme, Psalm 72, verse 19. It says, "Praise be to His glorious name forever. May the whole earth be filled with His glory." Amen and amen. Sa Tagalog po, sa ating wika, purihin ang kanyang dakilang pangalan magpakailanman. Mahayag sana sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian. Amen and amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mabuting salita. Okay? So, harapin mo yung katabi mo. Yan. Huwag muna kayong umupo. Okay, yung mga nakaupo, okay lang kung kayo napagod na. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, salamat sa iyong pagdating. Thank you for your coming. Your blessing is on the way. Amen. Purihin ang Diyos. Okay. Pwede na tayo maupo sa presensya ng Diyos. Okay. Kumusta na kayo dito sa Friesland? Kumusta na kayo mga kapatid ko kay Kristo? Thank God! I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman ba, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Pwede pa ba tayong mag-ingay ng ganitong oras? Pwede pa ba? Okay lang. Kasi alam niyo naman, home for the aged to. Baka bigla tayong palabasin. Okay, so happy anniversary. Friesland Cell Group. Happy 13th anniversary. Palakpakan natin ang mga taga Friesland. Yan, no? Pwede bang tumayo mga taga Friesland? Yan. Sister Joy, our sisters and brothers here in Friesland, let's give them a round of applause. Yeah. Thank you, thank you, thank you, and congratulations. Congratulations to you, brother Dick. For the very first time, I heard you singing, "Purihin ang Panginoon." And I'm so blessed. Huh? Wow. First time kong marinig na kumanta ang isang hindi naman natin kalahi, pero talagang feel na feel. Sabi pa niya, purihin. Wow. At ang ganda ng ating tema, purihin ang kanyang dakilang pangalan magpakailanman. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pinagpala ka na. Sino dumating dito mas maaga? Ayan. By the way, welcome sa ating mga kapatid from Belgium. Welcome to our brothers and sisters from different chapters, different nations. From the Philippines, welcome from the Philippines. From the Netherlands, from Indonesia, from India, from Italy. I came from Milan, Italy. So welcome you all, no? For this wonderful and blessed 13th anniversary of Friesland Cell Group. Yeah. So ngayon, tayo ay muling paalalahanan. Amen ba? Gusto nyo bang habaan ko yung talk o maikli na lang? Nagugutom na kayo? Are you hungry? Yes, we are all hungry for the Word of God. Amen. As what the scripture says, man does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Yan, no? Ngayon, pagsasalo-saluhan muna natin yung salita ng Diyos. Mamaya, pagsasalo-saluhan natin yung pagkain. Ang narinig ko kay Sister Joy, isang baka, 3 baboy, ang kanilang inihanda. Itinumba nila yon, ano? Mamaya, babangon na yung pagalis natin. Praise, hallelujah.
So our theme is living for the glory of God. Are you living for the glory of God? Again, are you living for the glory of God? Amen. Amen. No? We are all living for the glory of God because God is good and all the time. Okay, by the way, I am Brother Darcy Gaba from Milan, Italy. Yeah. I am here in Amsterdam for 1 month mission. So on Monday, I'll be going back to Milan. No? So see you again. Next year. No, I don't know. No, God knows. Okay. So praise be to His glorious name forever. May the whole earth be filled with His glory. Praise be His holy name. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Tamad na kayong magpuri. Purihin ang Diyos. God is good. And all the time, yes, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Kaya nga narito tayo upang patuloy siyang pasalamatan, luwalhatin, dakilain sa kanyang walang hanggang kabutihan. Na itong Priestland, ang gawain dito every 2 months ba? O once a month? Once a month. Assuming once a month, no? So, once a month, pero andito pa rin sila, patuloy na nagtitipon, no? Kahit ilan lang sila. Because the Bible says, where there are 2 or 3 who gathered in His name, He is in the midst of us. Amen ba? Kaya magpatuloy lang tayo. Sister Joy, sabi ko nga, ipagpatuloy mo ang iyong kagalakan sa paglilingkod. Amen. Purihin ng Diyos. Don't lose hope. No? Faith over fear. Laging tatandaan natin yan. Yung ating pananampalataya dapat laging nangingibabaw. Problema saan man, sa pamilya, sa gawain, sa community, sa trabaho, basta umasa tayo, may gagawin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. My dear sisters and brothers in Christ, we live in a world where people seek many things. Like for example, they seek wealth. Others seek power, fame, success, and recognition. Yet, these things are temporary. Amen ba? Your wealth, your power, your fame, your success, those are all temporary. No? Our gospel or our text message, which is coming from the Psalms chapter 72, points us to something far greater, which is the glory of God. That is why yung tema natin, yung theme is, pwedeng pakipost mo dito yung ating theme. O tingnan nyo na lang yung panyo ninyo, di ba? Ano nakalagay dyan? Praise be to His glorious name forever, or blessed. Ha? Nasaan ba yung panyo ko? Naiwan ko. Yeah. Blessed be His glorious name forever. May the whole earth be filled with His glory. And then, amen and amen. Wow. That is a declaration of faith. Meaning to say, my dear sisters and brothers in Christ, these verses teaches us 3 important truths. And what are those? First, God's name is glorious. He is worthy to be praised. He is worthy to be glorified. Amen ba? Because Yahweh El Shaddai is the God who is more than enough. By the way, for those who are first attender or newcomer, the name El Shaddai is a Hebrew word. El means God, Shaddai means Almighty. Almighty, powerful God. So God's name is glorious. Dapat lang natin siyang luwalhatiin, no? Dapat lang natin siyang pasalamatan. Why? Because all that we have comes from God. Lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Yang buhay mo, yang kalusugan mo, yung mahal mo sa buhay, yung iyong ikinabubuhay, lahat yan galing sa Diyos. Kaya na dapat lamang siyang purihin, dakilain at pasalamatan. God's name is glorious. God's glory is eternal. Amen. God's glory must fill the whole world. Yun ang sabi ng ating text. So, meron po akong inihandang acronym. The acronym of glory.
Sino yung may pangalang Glory? Sister Glo. Yan. Kasabay namin kanina yan. Kaya pinagpala na agad kami. So ano yung ating theme? Living for the glory of God. Say it again. Sabihin natin muli. Living for the glory of God. Mamuhay tayo ayon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sarap mamuhay kapag namumuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen ba? Ang sarap mabuhay. No, ang sarap ng feeling. Bakit? Namumuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. But the question is, how do we live for the glory of God? How do we live for the glory of God? From the word glory, acronym letter G stands for give praise to God. Say it again, give praise to God. Sa lahat ng panahon, dapat laging pinupuri ang Panginoon. That is why in Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng may hininga, yung katabi mo may hininga yan, may buhay yan. Kaya dapat nagpupuri tayo sa Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. The first reason why God created us is to worship Him. Amen ba? Yan ang unang-unang dahilan. God created us to worship Him. Kaya nararapat lamang na magpuri tayo sa Kanya. Ang buhay natin ay nilikha, nakawangis ng Diyos upang ating luwalhatiin, dakilain ng ating Panginoong Diyos. Amen ba? Are you following? That is why, sabi ko sa inyo kanina, pinagpala na tayo. We are all blessed. Why? Dahil nandito tayong lahat para magpuri sa Diyos. Galing tayo sa Belgium, yung iba galing sa ibang lugar, malalayo, pero nagkaisa tayong lahat dito ngayon. God created us to worship Him. A life that glorifies God begins with a heart of praise and thanksgiving. That is why, when you woke up in the morning, just praise the Lord, hallelujah. Ginagawa ba natin yan? O pagising sa umaga, hay, trabaho na naman. No? Dapat pagising pa lang sa umaga, the first word that comes from our mouth is to praise the Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Sapagkat ako'y buhay. No? Marami natutulog, kinabukasan, hindi na nagigising. Amen ba? Kahit wala ka pang trabaho, kahit wala ka pang masyadong naiipon, pagising mo pa lang sa umaga, biyaya na yon. Kaya nga, give praise to God. Praise God in every season. Winter, spring, summer, and fall, always praise God. May blessing o wala, purihin ang Diyos. Amen ba? Hindi yung kapag may blessing tayo, ang lakas nating magpatotoo. Praise the Lord, hallelujah. Bless na bless. Nung wala ng blessing, erase the Lord. Hindi na praise the Lord, erase the Lord. No? So meaning to say, kung may blessing o wala, may sakit o karamdaman, no? Pinagpapala o hindi, laging praise the Lord. Why? Because everything happens for a reason. Ang ganda nung sharing ng ating kapatid, no? Yung isang anak niya, nag-graduate ng cum laude. Tama ba ako, sister? Oh yeah, cum laude. Yeah. Hindi ako marunong ng Dutch eh. Dutch boy lang ang alam ko eh. Yung isa naman, hindi nakapasa. Tama ba ako? Oh. Yeah, everything happens for a reason. Mayroong ibang plano si Lord para sa kanya. Thank you, sister. Sabi ng Bible, isang basong malamig ang ibigay sa akin lingkod. Malamig nga ito. Pagpapalay darating sa nagbigay. Amen. Purihin ang Diyos. Everything happens for a reason. Kaya nga ang sabi ni Father kanina sa homilya, no? God's plan is a perfect plan. In Jeremiah chapter 29 verse 11, ano sabi doon? For I know the plans I have for you.
Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Amen. Kaya tayo umasa sa biyaya ng Diyos, sa plano ng Diyos. All we have to do is to give praise to God. Ano mang nararanasan mong problema ngayon, ano mang nararanasan mong mga pagsubok, parte yan ng buhay. Pag wala kayong problema, wala kayong pagsubok, hindi na kayo buhay. Are you following? Yes. Habang tayo nabubuhay, meron tayong pagsubok, meron tayong problema. Pero ang kagandahan nun, if God is with us, lahat yan malalampasan natin. Praise God in every season. Thank Him for His blessings. Yung blessings, wag lamang tingnan yung financial blessing. Wag lamang tingnan yung mga material blessing. Yung mga pagpapala na bumaghapon kang nagtrabaho, pag uwi mo sa bahay, malakas ka pa, kahit pagod ka, that's a blessing. Marami lumalabas ng bahay para magtrabaho, hindi na nakakabalik ng bahay. Are you following? Kaya, don't look sa mga malalaking blessing. Yung mga maliliit lang na pagpapala, pagpasalamat na natin yan sa Diyos. Thank Him for His blessings. Worship Him not only on Sunday, but every day. Huwag lang tayo magpuri sa Diyos kapag ganitong may pagtitipon. Kapag Sunday, kapag anniversary, purihin natin siya sa lahat ng sitwasyon. That is why yung last message ng ating El Shaddai, anong sabi doon? I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Sabi mo sa katabi mo, dapat kapatid, patuloy ang pagpupuri sa Diyos. Marami nung una nagpupuri sa Diyos, hindi pa namamatay, tumigil na sa pagpupuri sa Diyos. Kaya nga, I will praise you till I die, El Shaddai. So give praise to God. How do we live for the glory of God? Laging magpuri sa Diyos. Hindi lang tayo magpupuri at magpapasalamat sa Diyos kapag nakaka-receive tayo ng mga pagpapala. Anong sabi ng kanta? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Kung ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala, nais kong puri ka. Hindi dahil sa himala, nais ko ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Purihin ang Diyos. Naglilingkod lang ba tayo at nagpupuri sa Panginoon dahil lang sa pagpapala? Naglilingkod ba tayo at nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon dahil lamang sa mga himala? Hindi. Ibig sabihin lang nun, in any circumstances, in any situation, give praise to Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kapag nagawa natin yan, ang Diyos ang patuloy na napararangalan. So how do we live for the glory of God? Give praise to God. Yan yung una. Yung purihin, dakilain, luwalhati ng ating Diyos. Wow, ang sarap ng feeling. Pag may problema kayo, pag may pagsubok, may pinagdadaanan, daanin nyo sa pagpupuri sa Diyos. Tuhurin mo, huwag mong dibdibin. Nakuha nyo ibig ko sabihin? Kasi yung iba dinidibdib ang problema, no? Kaya naapektuhan.
tuhurin mo. Ibig sabihin, lumuhod ka. Daanin mo sa panalangin. At ang Diyos makikinig sa iyo. Purihin ang Panginoon. Give praise to God. How do we live for the glory of God? Because our theme is living for the glory of God. That comes from the text of Psalms chapter 72 verse 90. Glory, G, give praise to God. Second, letter is letter L. Yeah. How do we live for the glory of God? Give praise to God. Letter D, letter L is live in obedience. Mamuhay na marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, dapat masunurin ka. Huwag kang pasaway. Amen ba? Sa pagbibigay natin ng papuri sa Diyos at tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos. Ha? Bakit? Sabi ng Diyos sa iyo, wow, yung anak kong ito, talagang masunurin. No? Inaaway na, nakangiti pa rin. Live in obedience. That is why in John chapter 14 verse 15 says, if you love me, keep my commands. No? Sino nagmamahal sa Diyos? Yan. Lahat tayo mahal ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kung mahal niyo ako, sundin ang aking utos, sabi ng Diyos. Lord, ang hirap naman ng utos niyo. Sasabihin niyo, love your enemies. No? Ay, yung kaaway ko, ang hirap kong mahalin. Yeah. Kasi umutang ba naman sa akin, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabayad. Nangako pa naman. So, obedience is one of the greatest ways to glorify God. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang magandang pamaraan upang patuloy na maluwalhati ang Diyos. Our actions should reflect our faith. Say it again. Our actions should reflect our faith. Why? Because faith is all about obedience. Amen. Faith is all about obedience. That is why, live in obedience, yung second letter, to glorify God. How do we live for the glory of God? Live in obedience. Follow God's word even if it is difficult. Mahirap na sundin ang salita ng Diyos. Amen ba? Yes. Hindi ganun kadali yun. Pero, kung gusto nating maluwalhati ang Diyos, patuloy tayong susunod sa Kanya kahit mahirap ang utos. That is why, yung mga teaching ni Jesus in the Bible, ang sabi niya doon, love your enemies and pray for those who persecute you. Yan. No, may hirap yan. Yung nagmamarites sa'yo, yung sinisiraan ka, sasabihin, ipag-pray mo na lang sila. No? Yung nangaaway sa iyo, sasabihin, mahalin mo na lang, di ba? Mahirap yon o madali? Mahirap, no? Pero, kung ihingi tayo ng tulong sa Panginoon, ha? Lord, tulungan mo naman ako. Si Lord naman, nandyan lang yan. Lalo't alam niya na mabuti ang intention mo. Amen ba? So, live in obedience. Reject sinful habits. Alam na natin kung ano yung mga sinful habits natin. No? So, huwag mong sundin yung sinasabi ng mga salita na kung saan ikaw ay magkakamali at magkakasala. Hello? Are you listening? Reject sinful habits. Choose God's will over personal desires. Choose God's will over personal desires. Lord, take over. Hindi ko ito kaya mag-isa. I can't do it alone. Please help me. Please guide me. No? Mga ganun ba? Para maiwasan natin yung mga bagay na kung saan tayo ay hindi makakasunod sa kalooban ng Diyos. Live in obedience. Kaya nga yung invitation ngayon ni Sister Joy, ngayong araw na ito, sabi ko, lahat ng dumating sa dakong lugar na ito, pinagpe-pray ko na kanina pa yan. No?
Nung tayo ay kumakanta ng Bless the Lord at El Shaddai, tinataas ko yung kamay ko, sabi ko, Lord, itong mga taong ito, nanggaling pa ito sa ibang lugar. Huwag mong hayaan na umuwi ang mga taong ito na hindi pagpapalain. Amen ba? Ang mga taga-SPL, St. Peter's U, nag-travel ng 4 hours. Ang mga taga-Amsterdam, 2 hours. Ang taga-Italy, 1 hour by plane. What I'm trying to say, lahat tayo ngayon, uuwing pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Ang kinana natin yan. No? So live in obedience. Pag ganitong may mga pagtitipon, pag may invitasyon, si Lord ang nag-i-invite. Sino yung ating newcomer? Taas ang kamay ng ating newcomer, yung tatlong ating winelcome dito. Yan. Ako. Mga kapatid, yung inyong mga gumawa ba kayo ng prayer request? Alam nyo bang gumawa ng prayer request? Tinuruan nyo ba silang gumawa? Naisulat ang kanilang pangailangan? O, alam nyo yung mga bagong dating, si Lord lagi may pa-surprise, no? Para muli kayong bumalik. Sasabihin ni Lord, eto yung blessing na hinihingi mo. Yan. Bibigay na sa iyo yan. Para lagi kang narito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen. At yung mga nandito na, Sister, Pinay po ba kayo? Are you a Filipina, sister? I'm sorry. I thought you are a Filipina. Okay. India. Wow. Good. Thank you for coming. Your presence is highly appreciated. Thank you for coming to join us in this anniversary. Okay, so, lahat tayo tatanggap ng biyaya. Pag sa biyaya, ang lakas ng amen, ano? Totoo naman talaga yan, no? Why? Because our God is God who is more than enough. Siya ang Diyos sa sapat. At hindi siya maramot magbigay. Kapag nagbigay siya, talagang siksik, liglig at umaapaw. Kaya kapag hihingi tayo sa Diyos, damihan nyo na. Bakit? Hindi siya kuripot magbigay. Ang Diyos kapag nagbigay, abundant blessings. Rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala, aming inagyang ranas. O di ba nararanasan nyo ng bawat isa? Yung rumaragas ang pagpapala? Yung makarating ka lang sa bansang Netherlands, pagpapala na yan. Nagkukwentuhan kami kanina doon sa sasakyan ni Brother Boji. Bogi. Alam mo, Brad, nung maliliit pa kami, doon lang kami, tambay lang kami sa kanto. Pero God is good. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba? Nagkita-kita tayo rito. And that is a blessing. No? Yung makarating ka sa first world country like Europe, wow, it's a blessing. Kaya yung mga susunod mong marireceive, bonus na lang yun. Yung magandang trabaho, magandang pamilya, magandang sasakyan, bonus na lang yan. No? Kaya dapat lang natin purihin lagi ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Live in obedience. From the word glory, how do we live for the glory of God? Give praise to God. Always. No? Every season, or any season, no? Praise God in every season. Number 2, live in obedience. Sikapin natin yan. No? Try our best na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yes, I know sometimes we struggle dahil hindi natin kayang gawin, but ask the Holy Spirit and He will guide you. No? Sasamahan niya tayo. Number 3, from the word glory, letter O. Sa letrang O. Uy, alam dito yung mga marunong magbinggo ha. Sa letrang O, from the word glory, offer your life to God. Ialay ang ating buhay sa Panginoon. Why? Because our life comes from God. Ang ating buhay ay galing sa Diyos. Kaya dapat ito ay ibabalik natin sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Amen ba?
Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Romans chapter 12, verse 1. God desires not merely our words, but our entire lives. Hindi lang kailangan ng Diyos yung ating mga sinasabing, Lord, I love you. Lord, I will praise you. Kailangan niya yung ating buong buhay. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. O, kita niyo na yan. Yung ating pagpunta sa dakong lugar na ito, ini-offer natin ang ating buhay. Iniiwanan natin yung ibang mahalagang bagay. Amen ba? Because God desires not merely our words, but our entire lives. Dedicate your time, your talent, your treasures to God. Alam niyo ba yung treaty? Time, talent, and treasure? Dedicate those treaties to God. Meron tayong time, no? Ngayon, dito tayo. Meron tayong mga talent. Lahat tayo ay talented, no? Lahat tayo ay merong time, meron tayong treasures, dahil lahat tayo mayayaman. Naniniwala ba kayong mayaman tayo? Amen. We are rich. Because our Father in heaven is rich. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mayaman na tayo. Yeah. Ang lakas ng amen doon sa mayaman na tayo. Totoo naman yan. Declaration of faith yan. There's a power in saying those words. Because life and death is at the tip of your tongue. Amen. Buhay kamatayan sa dila na kasalanan. Kaya itong ating mga bagong kapatid, ang lalabas lamang dapat sa ating mga bibig ay mga pagpapala. Blessing, not curse. Yeah. If you declared that you are blessed, if you declared that you are healthy, if you are declared that you are rich, it will happen. Because the Bible declares, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen. Kaya kapag naniniwala tayo sa mga sinasabi natin, na ito ay talagang sasamahan ng Diyos, mangyayari at mangyayari. So offer your life to God. Dedicate your time, talents, and treasures to God. Serve faithfully in His kingdom. Maglingkod tayo ng maayos. Kaya ako nabe-bless dito sa lugar na ito ng Friesland. Last year, andito ako, nagkawain kami sa isang bahay. Ilan lang kami, kasama ko si Brother Aldrin. Pero nakikita ko sa kanila ang pananabig sa salita ng Diyos. No? Tapos ngayon, magse-celebrate na ng 13th year. Next year, 14. No? Then 15. Huwag nating titigilan ang pagpupuri sa Diyos. Dedicate your time, talents, and treasure to God. Serve faithfully in His kingdom. Surrender every area of your life to Him. Lahat ng areas ng ating buhay, isuko natin sa Kanya. I-offer natin sa Kanya. No? Dahil ang Diyos na dapat sambahin ay naghihintay na tayo ay patuloy na mag-alay para sa Kanya. Naghahanap ang Diyos na mga taong sa Kanya ay patuloy na magpupuri. Kaya dito sa gawain, kapag may mga kapatid tayo na hindi na natin nakakasama sa pagpupuri, paalalahanan natin. No? O kapatid, bakit nawawala ka na sa ating gathering? Naka-receive ka lang ng blessing, nawala ka na. No? Marami answered prayer. Tapos ng mga sumunod na araw, nasa na si kapatid? Nagpatotoo rito, tapos ngayon nawala na. So offer your life to God. The question is, have I fully surrendered myself to God? Yeah. Kayo na makakasagot niya. No? Offer your life to God. Itong buhay nating ito, nilikha ng Diyos upang patuloy siyang purihin, dakilain, luwalhatin,
kaya dapat iniaalay sa Kanya. Nasa anong letter na tayo? Are you following? Glory. Give praise to God. Live in obedience. I know it's not just easy, no? To follow the commands of God, but you can do it with the help of the Holy Spirit. Live in obedience. Offer your life to God. How do we live for the glory of God? Give praise to God. Live in obedience. Try your best to do the will of God. Ask the Holy Spirit to guide you, no? Nasamahan ka. Offer your life to God. Bakit? Why we need to offer our life to God? Because life comes from God. Amen ba? Marami hindi alam yan, no? We were not only created by God just to work and to earn money and to have a family. No, that's not the first reason why God created us. God created us in order for us to worship Him, to thank Him, to glorify Him. At marami hindi nakakaalam niyan. Kaya ang ganda na narito tayo sa gawain. Naiintindihan natin yan. That is why in Matthew chapter 6 verse 33 says, seek ye first the kingdom of God. Marami ang sinisik ye first, trabaho at pamilya. There's nothing bad about that. Walang masama doon. Pero kung uunahin mo ang Diyos, anong sabi doon? And all those things shall be added unto you as well. Kapag inauna mo ang Diyos, lahat ng nais mo na plano ng Diyos ibibigay sa iyo. Gusto mo asawa, ibibigay yan. Ang lakas ng amen ni Brother Neil. May asawa na, amen pa rin. No? Ha? Gusto mo na magandang trabaho, ibibigay yan. Lahat ibibigay. Why? Because for God, nothing is impossible. Ha? Kaya kung paniniwalaan natin yan at uunahin natin ang Diyos, kapatid, lahat ng nais mo na ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na pagpapala ang bawat isa. Bakit? Inuuna natin itong ganitong pagtitipon. Yes, nagsasacrifice tayo, nagagastusan tayo, napapagod tayo sa pagtatravel natin, pero sulit na sulit naman. No? Yung makita mo may mga kasamahan mo na matagal mo na hindi nakikita, wow! Uy, sister, bakit lalo kang gumaganda? Bakit yan talaga anak ni El Shaddai? Na lagi nagpupuri sa Diyos. Lalong gumaganda at gumugwapo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kung babae yan, ang ganda mo. Kung lalaki yan, sabi mo, ang gwapo mo. Ano ang sekreto mo? Yan. Gusto niyo malaman kung ano ang sekreto? What is the secret to remain young, beautiful, and handsome? Give praise to God. In all season, in all circumstances. Kapag inuna mong pinuri ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Amen ba? Kaya kahit may sakit-sakit ka at kaya mo pa rin na magpuri sa Diyos, magpuri ka. Alam niyo bang sa pagpupuri pa lang may gumagaling na? Amen. Yung mga masakit-sakit yung tuhod kanina, nung tumalon tayo ng 13 na talon yun, di ba? Nawala na yung inyong tuhod na masakit. Are you following? Bakit? Nagpuri na tayo sa Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng Bible, let everything that has breath praise the Lord. Yeah. Hanggat may buhay hininga, patuloy na magpuri sa Diyos. Offer your life to God. Letter R. Reflect Christ's character. Yeah, no? Reflect Christ's character. In Matthew chapter 5 verse 16 says, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Magliwanag daw tayo na katulad ng ilaw upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Kapag lagi tayong nakangiti, o di ba yung mga makikita natin kahit nakasimangot yan, ngingiti pa rin? Smile and the world smile at you. Sabihin nyo, smile. See miracle in life every day.
Kapag lagi tayo naka-smile, laging may himalang nangyayari. Amen ba? So reflect Christ's character. Believers are called to be mirrors reflecting the love, holiness, and compassion of Jesus. O di ba nagsasalamin tayo bago tayo umalis ng bahay? I'm pretty much sure yung mga babae rito inaabot ng kalahating oras sa harap ng salamin, sa pagbibihis, sa pagme-makeup, sa pag-aayos. Kami mga lalaki, pagtingin namin, okay na yan. Ang mga babae, teka ba, bakit ang kilay ko parang mataas yung isang mababa? Ayusin ko muna. So nagsasalamin tayo. Nakikita natin yung hitsura natin. Are you following? So reflect Christ's character, meaning to say, yung character ni Jesus dapat nagre-reflect sa atin. No? Para mabigyan ng luwalhati ang Diyos. Show kindness and forgiveness. Yeah. Maging mabait tayo. Maging mapagpatawad. Sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka. Mabait naman talaga ako, di ba? Sabi niya. Yeah, be kind, be patient, no? Be forgiving. Reflect Christ's character, yung character ni Jesus. Nagpapatawad, umuunawa, nagmamahal, practice humility. Yeah. Be a witness of Christ wherever you go. Hindi lang dito sa kawain tayo mabait. Yeah. Kapag nandun na tayo sa trabaho, ang sungit-sungit na natin. Yeah. Reflect Christ's character. No? Dahil tayo yung nagdadala ng mabuting balita. Di ba? After ng Mass, sabi, the Mass has been offered. Let us go in peace. Yeah? Dapat paglabas natin dito, pagpunta natin sa bahay natin, sa mga trabaho natin, diba, nakikita sa mukha mo na may kapayapaan ka. Nakikita sa mukha mo na blessed ka. Para yung mga kasama mo mahawa sa'yo. Kaya kapag nakasimangot ka, yung mga kasamahan mo doon, baka sumimangot din. No? So dapat lagi tayong nakangiti. Show kindness and forgiveness. Practice humility. Be a witness of Christ wherever you go. That is reflect Christ's character. From the word, glory. Yeah. Nasa anong letter na tayo? Why? Oh, talagang sumusunod talaga kayo. Oh, review. How do we live for the glory of God? Give grace to God. Yes. Second, live in obedience from the word glory. Offer your life to God. Yes, we are sinners. We have our mistakes. We have our weaknesses. But still offer yourself to God. Because God is good all the time. God loves us. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Kay makasalanan ka, kay marumi ka, your value is the same in the eyes of God. Are you following? Lord, nahihiya ako lumapit kay Lord kasi marumi ako, makasalanan ako. Bayan niya ang gusto ni Lord na lumalapit sa Kanya. The Bible declares that He came to seek and save the lost. Amen ba? He came for the sinners, not for the righteous. Kaya wag tayong mahihiyang lumapit sa Kanya. Wag tayong mahihiyang i-offer sa Kanya ang lahat-lahat. Sapagkat alam niya ang nilalaman ng ating mga puso. Mahirap yung sasabihin, Lord, I praise you, I worship you. Lord, I love you. You, I hate you. Mahirap yun. Are you following? Yes, mahirap yun. Maganda yung inilalapit natin kay Lord lahat. Lord, eto ako. I am here. I am a sinner. Meron akong kahinaan, meron karumihan, pero lahat ng ito, binibigay ko sa iyo. Linisin mo ako. Make me holy. Kapag ini-offer natin yan kay Lord, I assure you, brothers and sisters, kukunin lahat ni Lord yan. Hinihintay lang yan, lumapit tayo. Ano yung ating gospel for tomorrow? Come to me, all of you are weary and tired, and I will give you rest. Not rest in peace, but rest in His presence.
For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Offer your life to God. Huwag tayo mahiyang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ay naghihintay lamang. Amen ba? Kasi natatakot tayo lumapit dahil baka tayo masunog, baka tayo umusok. Pag nag-i-invite tayo, naku, hindi ako pwede dyan. Marami ako, makasalanan ako. Abay, ikaw nga ang pwedeng-pwede. Sabi nga ni Jesus, I came to seek and save the lost. Diba? Oh, ay lahat naman tayo nawala. At lahat tayo ay nagwala. Do you agree with me? Yes. Pero lumapit tayo sa Diyos. Unti-unti niya tayong hinubog, unti-unti niya tayong binago, kaya masaya tayo ngayon at dapat nagre-reflect sa atin ang karakter ng Diyos. Amen. And finally, letter Y stands for yield to the Holy Spirit. Say it again, yield to the Holy Spirit. Kailangan natin makipag-cooperate sa biyaya ng Diyos. We need to cooperate in His grace and mercy. Because God is good. God is gracious. God is compassionate. God is love. So we need only to cooperate in His love. We need to yield to the Holy Spirit. Bakit? We cannot do it alone. Hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Pero kung magpapasakot tayo sa Espiritu Santo, lahat magagawa natin. We cannot glorify God through our own strength. No, we cannot do that. We need the guidance and power of the Holy Spirit. Amen. Hindi natin kumanta at magpuri sa Diyos kung hindi tayo sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Therefore, pray daily for God's direction. Ask the Holy Spirit to guide you, no? To strengthen you, para hindi tayo magkamali ng ating mga desisyon. Pray daily for God's direction. Listen to the Spirit's leading. Ano yung leading ng Espiritu Santo? O punta ka doon sa Priestland, suportahan mo sila. Okay, let's go. Lord, pagod ako sa trabaho. Lord, hindi, unahin mo yun. At yung trabaho mo, susunod sa'yo. Kasi seek ye first the kingdom of His righteousness, and all these things shall be added unto you. Allow God to transform your heart. Allow God to transform your heart. Hayaan natin na ang Diyos ang patuloy na manahan sa isip at puso natin. Yield to the Holy Spirit. The question is, am I allowing the Holy Spirit to lead my life? Dapat hinahayaan natin yun. We need to cooperate in the grace of God. Amen. O, tapos na. Kompleto na. Glory. Purihin ng Diyos. How do we live for the glory of God according to our theme? Ano yung theme natin? Give praise to God. Tayo po tayo ngayon lahat ngayon, mga kapatid. To fill the earth with God's glory, believers must give praise to God, live in obedience, offer your lives to God, reflect Christ's character, and yield to the Holy Spirit. Listen to this, my dear sisters and brothers in Christ. When we live this way, God's glory becomes visible in our homes. God's glory becomes visible in our churches, in our communities, and throughout the world. Again, praise be to His glorious name forever. May the whole earth be filled with His glory. Amen and amen. Final reflection sa ating lahat, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ano man daw ang ating ginagawa, kumakain, umiinom, nagsasayaw, nagpupuri sa Diyos, do it all for the glory of God. Glory. Give praise to God.
Live in obedience. Offer your life to God. Reflect Christ's character and yield to the Holy Spirit. Choir, prepare yung song natin. No? Just remain standing. Close your eyes. Put your hands into your breast. Just feel the presence of the Holy Spirit. As what the scripture says, where there are two or three who gathered in His name, He is in the midst of us. God is with us. The Holy Spirit of the Lord is here right now at this very moment. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kita tunay. Matibay na muong at tagapagligtas, Diyos na sa aking nag-iingat. Amen. Hallelujah. Napagtanggolan ka na sa Praised. O Yahweh, dakila at kapag Feel the presence of the Holy Spirit right now, my dear sisters and brothers in Christ. karapat-dapat kang God is here. ang pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah. We praise you, we glorify your name, Lord God. You are worthy to be praised, you are worthy to be glorified. Aking kalakasan, ibig kita tunay. Amen. Matibay na muong at tagapagligtas, Diyos na sa aking nag-iingat, tagapagtanggol kalasan. Everybody sing. Sabayan natin ito. O Yahweh, dakila at kapal, papurit pagsamay, karapat-dapat kang tumanggap. Amen. Pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Amen. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Dakila ang kapal, papurit pagsamay, karapat-dapat kang tumanggap. Amen. Hallelujah. Pagdakila at pagmamahal sa'yo'y alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Praise, hallelujah. Praise God. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin. Amen. Hallelujah. Dadakilay. We praise you, Lord Jesus. We worship you. Walang hupay na pagsamba, itong aming hain. Sambahin ka, luwalhati. Lahat sa buhay ko'y alay. Sa sama-samang tinig pupurihin. Amen. Sama-sama. Pupurihin. Pupurihin, dadakilahin, walang humpay na pagsamba, itong aming hain. Sambahin ka, luwalhati, lahat sa buhay. Sa huling pagkakataon, purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Pupurihin, dadakilahin,
pag-ibig. Lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Lahat sa buhay ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Lahat sa buhay ko, lahat sa buhay ko, alay sa'yo. Amen. Lahat sa buhay natin ay alay sa Diyos. Heavenly Father, we praise your glorious name today. You alone are worthy of all honor, worship, and praise. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. Thank you for goodness, mercy, faithfulness, and love. Help us to live lives that reflect your glory. Forgive us when we seek our own honor instead of yours. Fill our hearts with a desire to worship you and make you known to others. May your glory be seen in our families, in our church, in our community, and throughout the world. Use us as instruments of your grace and truth. We look forward to the day when every one nation, tribe, and tongue will worship you and proclaim Jesus Christ as Lord. Now get your prayer requests, your bags, your wallet, bottled water, oil, everything that you want to be blessed by God. Once again, Heavenly Father, we come before your throne of grace with humble and grateful hearts. Your loving Father, our refuge and strength, and our ever-present help in times of need. We thank you because you hear the cries of your people, and you know every burden we carry. Lord, today, we lift before you all the prayer requests, spoken and unspoken, in this congregation. You know the needs of every family. You know the needs of every individual and every heart gathered here. For those who are sick, we pray for your healing touch. Stretch forth your mighty hand and restore them according to your will. Grant strength to the weak, comfort to the suffering, and hope to those who are discouraged. For those facing financial difficulties, provide for their needs. Open doors of opportunity and remind them that you are Jehovah Jireh, our provider. For those experiencing family problems, broken relationships, or loneliness, pour out your peace and reconciliation. Bind families together with your love and restore what has been damaged. For those seeking guidance and direction, grant wisdom through your Holy Spirit. Lead them in the paths of righteousness and help them trust in your perfect plan. We also pray for those carrying emotional burdens, fears, anxieties, and worries. May your peace, which surpasses all understanding, guard their hearts and minds in Christ Jesus. Lord, we pray for our church, your gawain here in Friesland and other parts of the world, the community of El Shaddai DWXIPPFI, including our servant leader, Brother Mike C. Bilarde, and of course our nation, Philippines. Let your glory fill the earth as the waters cover the sea. Use us as instruments of your love, mercy, and truth. Above all, help us to trust you even when answers seem delayed. Strengthen our faith to believe that you are working all things together for good or for those who love you. We surrender every request in your loving hands, confident that your will is perfect and your timing is always best. We ask all these through Christ our Lord, and everybody say amen. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. Thank you, and God bless everyone. Let's give thanks with a grateful heart. Again, congratulations, Chrisland, and happy anniversary. God bless us all. Jesus Christ, His Son, and Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Yes, hallelujah. Hallelujah! So once again, maraming pong salamat mga kapatid. And of course, sa ating disciple preacher in charge, Brother Darcy Gaba, maraming pong Amen. salamat. Amen? Gabayan at patnubayan ang ating kapatid sa kanya pang pagbabalik sa kanilang sa Amen. Milan at Amen. sa kanya pang mga assignment in the future. Amen. So baunin po natin yung ibinahagi ng ating mahal na kapatid. Na-memorize niyo po ba? Amen. Ano po yung word na yon? Glory. Wala po dyan. Yan. Ano yung letter G? Give praise to God. Yan. Letter L. Live in obedience. Letter R. Offer your life to God. Letter Ay, diba? Letter O. Oh! Nagugutom na si Brother Neil. Letter O pala. Letter O. Offer your life to God. And then letter R. Reflect Christ's character. And last but not the least, letter Y. Yield to the Holy Spirit. Ayan. So ano po yung word na yon? So baunin po natin yan. Ano yung word na yon? Glory. Amen. Ayan. So, mga kapatid, maraming pong salamat. And Amen. once again, happy anniversary, Friesland Cell Group. 13th anniversary. Pagpalain Amen. po, brothers and sisters here in Friesland. So, hindi pa po tayo uuwi. Hindi pa. Ha? We are not going home yet. Hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. Praise the Lord. So we will have the opportunity to have our group picture. Oh, pictorial po. Pictorial. Yes. So, by ano muna? And By after- chapter. Amen? Ay, brother. Apa niyo? Sino maghahagis? Brother Darcy. Darcy Yan. daw po. Okay, humanda ang bawat isa. Sumalon ang pagpapala. Inside this hankies, there is 100 euro each. Amen. Hallelujah. Glory to God. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice.
Okay, so Okay, so we will call you by group para maging systematic yung ating pictorial. okay, first